Isabella Anna POV. Yes! I got you! Gusto kong tumalon sa tuwa nang mahawakan ko ang phone ko. Akala ko kung saan na ito napunta. Binuksan ko to. Laking gulat ko na lang na makita ko ang oras. 10:17 p.m. Gabi na? Hindi makapaniwalang tanong ko sa sarili ko. Akala ko nagbibiro lang si Van. Yes, ma'am, the four said. God, narinig nilang sinabi ko? Wow. My God, I need to go home. Nagmamadali kong niligpit ang gamit ko na nakalabas dahil sa paghanap ko nitong phone ko. Naglakad ako papunta sa may pinto. Wala akong balak na magpaalam pa sa kanya. Sa kanila. Gustong gusto ko nang umuwi. Napahinto ako sa paglalakad ng may humila sa akin pabalik at napasandal ako sa dibdib niya at nagkatitigan kami. Ito na naman. Puso, kalma ka lang. Gabi na, dito ka na lang oh. Umuulan pa oh. I cut him off. I don't care. Gusto ko na umuwi. Hinahanap na ako sa bahay. So please, open this door. Inis kong sambit. Naiiyak na naman ako kasi naman mag-aalala sila manang sa akin. Pag nagsumbong sila kay ma'am, baka hindi na ako makalabas ng bahay na wala pang alalay. No, they're not. Napatingin ako sa kanya na, what do you mean look? Paano niya nasasabi? Wala siyang alam. What I meant is, tumawag sa akin ng mom mo. She said that you stay in my place tonight. Hindi ka makontak kaya ako nang tinawagan niya. Nginitian niya ako na nakakaloko. What? Hindi makapaniwalang tanong ko. Wala kang kasama sa inyo. Your mom needs your maids. So, she bring it all to the resort. If you want, you can stay here at my place until they come back. He added. Ano? Hindi pwede to. What? No way! Hindi ako naniniwala sa'yo. Malay ko ba nagsasabi ka ng totoo o gawa-gawa mo lang yan? Para hindi ako makaalis. Natigil ako sa pagsasalita nang tumunog ang phone ko. Mommy calling. Tumingin ako kay Andrew. He shrugged. Inirapan ko naman siya, tumalikod ako sa kanya at sinagot ko ang tawag ni Mom. Hello, Mommy. Masaya kong bati kay Mommy. Ay, thank God. Nakontak na rin kita. Isabella, what happened to you ha? Your phone not reachable. Sabi ni Mom sa kabilang linya. Napakagatlabi ako dahil ilang araw ko nang hindi binumbuksan ang phone ko. Hindi ko naisip na tumatawag sila sa akin. Sorry Mom. I make you worried but don't worry, I'm fine. Nakatulog lang ako. Yeah, I know. Von told me when I call him, you're with him and I'm reassured that you're safe. Masayang sambit ni Mom. Bakit ba ang laki ng tiwala ni Mom sa lalaking to? Tumingin ako kay Andrew. Namulsa siya at nakasandal sa pader habang nakatingin sa akin. Mom? Tawag ko kay Mom nang hindi siya nagsalita. Baby, diyan ka na muna kay Von. For the meantime, wala kang kasama sa bahay. Your safety in his hand. Okay? Marami kasing ayusin dito sa resort natin so I need the help of your manang. Kahit marami na tayong tauhan, mas kailangan ko ng mapagkakatiwalaan. Do you understand me? Basta, bukas andito na sila? No, baby. 1 week sila rito, okay? Ha? What if kila Abby na lang ako? Or si Abby na lang papuntahin sa bahay? Sanay naman kami magkasama together. No, baby. May asawa ka na. Dapat sa kanya ka. Nakakahiya kay Abby, okay? Pero mas nakakahiya kung pipiliin mo magstay together with your best friend over your husband, right? Sige na, may gagawin pa si Mommy. I'm gonna end this call. I love you, baby. Take care. Don't worry. Von will taking good care of you. I love you to Mommy. Sending kiss and I love you to Daddy. Malungkot kong sabi. Oh, sweet naman ang prinsesa ko. I love you more, darling. Sabi sa kabilang linya. Daddy! Bulalas ko. Yes, baby. Daddy, ayoko. Pagsusumamo ko kay Daddy. Honey, wag mong ini-spoil ang anak mo. Kahit magkampihan pa kayo, my decision is final. See that, baby? Walang laban si Daddy. Rinig kong usapan nila sa kabilang linya. Si Mommy talaga. Bye, Daddy, Mom. I pouted. Bye, sweetie, Mom and Dad said. Binalik ko na ang phone ko sa bag ko. Anong gagawin ko ngayon? Kahit ayoko magstay dito pero wala na naman ako magagawa. Napasimangot na lang ako. Ano pa nga bang magagawa ko? So, you're staying? Oo na, may choice pa ba ako? Sagot ko sa kanya.
Padabog akong bumalik ng living room. Nakita kong nagtatawanan sila Vic pero agad rin namang tumigil na makita ako. Nakasimangot lang ako, puro bad vibes ang araw kong to. First, hindi ako nakapasok sa class this day. Take note, whole day. Second, may nangyari sa amin ni Andrew nang hindi ko napansin yun. Yun yung nakakainis. Third, dito pa ako mag-stay sa kanya for a week. Paano kung mangyari ulit yung kanina? I don't want to bring baby in an early age. Ang bata-bata ko pa. Baka naman, tamang hinala ka lang, Isabela. Malay mo, pinalitan ka lang niya ng damit, di ba? Tama. Pinalitan niya lang ako pero he said, isn't obvious? Ay, ang gulo. Nababaliw ako rito, ayoko. Oh, ba't ganyan ang itsura mo? Takang tanong ni Ven. Umiling ako. Binaba ko sa sofa yung bag ko at uupo na sana ako sa couch nang may humila sa akin patayo. I said, change your clothes, didn't I? Galit na sabi ni Andrew. How many times do I have to tell you? Kanina ka pa. Ayos naman ang suot ko ah. Bakit gusto mo ako magpalit? Naiinis kong sabi sa kanya. Napahawak siya sa batok niya. Tumingin siya sa dibdib ko at sinundan ko siya ng tingin. Nanlaki ang mata ko at dali-dali kong tinakpan ang dibdib ko. Ang nipis pala ng suot kong damit at nakikita ang ano ko. Tiningnan ko siya, nag-iwas siya ng tingin sa akin. Sinulipan ko din ang tingin ng mga pinsan niya. Patay mali siya, mga loko. Now, still, pitawan mo nga ako? Nangangamoy selos guys ah, sabi ni Van. Kaya napatingin ako sa kanya at nginitian ako ng nakakaasar. Ano ba? Ako ba pinagkakaisahan nito? Hindi no. Why should I? Tigilan niyo nga ako. Nakakainis na. Ikaw bitiwan mo ako. You're liar as always. Tinulak ko siya palayo sa akin. Ana. Ay, sabi naman ng apat. Hindi ko sila pinansin at dumiretso ako sa kwarto ni Andrew. Nilagay ko sa kama ang bag ko bago ako naupo. Bigla na lang tumunog ang tummy ko. Oh, gutom na ako. Wala naman ako nakitang cabinet dito na damitan niya. Grabe, ang lawak nitong kwarto niya. Mas malaki pa kaysa sa room ko. Binuksan ko ang unang pinto. Pagbukas ko, sumalubong ang shower gel niya. Nanlaki ang mata ko at hindi ko maiwasang mapamangha. Ang laki ng CR. May bathtub sa kaliwa at sa dulo naman ang shower room. Sa harap naman, napakalaking sink. May katabi itong isang malaking cabinet. For sure, mga towel. Ang mga gamit na pangligo ang nasa loob. Grabe, mas malaki ang CR niya sa CR ko sa kwarto. Pumunta ako sa isa pang pinto. Akala ko walk-in closet. Pero mga collection niya ng cars. Maraming iba't ibang styles ng cars, motor, kotse, airplane stuff. I think ang mga gumagana, mga remote control ang mga nakadisplay. Parang bata, may mga robots rin. In fairness, ang ganda ng pagkakaayos sa lagayan niya. Mukhang pinagplanuhan talaga siya. Ang ganda sa mata, ang linis. And the another room is a walk-in closet. Nagmumukha akong ignorante. Mayaman ako pero ang room ko may 2-door lang, which is bathroom and closet. At maliit lang. Dahil ito ang hinahanap ko, pumasok na ako sa walk-in closet niya. Ang first row is all branded shoes. Iba't ibang design, but it's all white. Mangilan-ngilan lang ang may kulay. Nasusot pa kaya niya itong lahat? Nakalagay ang mga sapatos niya, made of glass na shoe cabinet. Next row, mga nakatuping damit naman. Sa pagkakaayos, halatang pangbahay ito. Kung ang sapatos niya ay karamihan puti, kabaliktaran naman ang mga shirt niya, more on black. Konti lang ang ibang kulay. Kinuha ko ang black sweatshirt. Ito na lang sinuot ko. Hinubad ko na ang shirt na suot ko. Matutulog lang din naman ako. Kaya hinubad ko na rin ang panloob ko. Hindi naman manipis tong clothes kaya okay lang yun. Nanlaki ang mata ko nang naisuot ko na. God, sobrang laki. Imagine, aabot sa tuhod ko at hindi lilitaw ang kamay ko. Hindi rin bakat ang dibdib ko dahil sa malaki nga ito at itimpa. Okay na to. Nagugutom na ako, gusto ko na kumain. Kinuha ko ang damit na suot ko kanina at nilagay ko sa laundry basket na nakalagay sa loob ng bathroom. Inayos ko muna ang sarili ko sa salamin. Ang laki talaga pero okay na to. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdanan. Bakit ang tahimik? Inilibot ko ang aking mata na makababa ako. Nasaan na ang mga tao? Bakit si Andrew na lang? Andrew? Nasaan si Vic? Bakit yan ang pinili mong suotin? Walang emosyon niyang tanong. Umuulan, nilalamig ako, kaya ito na lang sinuot ko. Bakit bawal?
Tinasan ko siya ng kilay, inirapan niya lang ako at ibinalik ang mata sa TV. Hindi kami nag-iimikan. Boses lang na nagmumula sa TV ang naririnig ko. Nakikisabay na rin ang tummy ko. Gutom na ako. Anong gagawin ko? Nagugutom na ako. Ito ang pagkain mo. Eat up, he said. Napalingon ako sa kanya na may dalang tray na may laman na pagkain. It's all Filipino dishes. Fried chicken, menudo, chicken adobo, fried fish, apple juice, and water. Inilapag niya sa center table isa-isa mga ito. Pagkalapag niya, bumalik sa kitchen. Pagbalik niya, may dala siyang stand, nakapatong rito ang plates, fork, and spoon. Nilapag niya sa sofa kaya parang table na siya. Nakatingin lang ako sa kanya at pinagmamasan ang ginagawa niya. Kain na. Tumingin siya sa akin kaya nahuli niya ako nakatingin sa kanya. Iniwas ko ang tingin sa kanya. He smirked and he walked towards me. Walang sabi-sabing binuhat niya ako. Magpoprotesta na sana ako pero agad niya rin akong binaba sa sofa kung saan niya inihanda ang mga pagkain. Napatulala na lang ako sa kanya. Pinagmamasdan ko siya nang nilalagyan niya ng rice, chicken adobo sauce ang rice ko. Nilingon ko siya kaya magkalapit ang mukha namin. Dahil sa likuran ko lang naman siya nakaupo. Napahinto siya sa paglagay ng pagkain sa plato ko. Why are you doing this? Why? Is there something wrong? Kasi he cuts me off. Hindi ko kasi ito ginagawa sa'yo dati. Dugtong niya sa sasabihin ko. I know you're still mad at me, but let me do my responsibility to you. Let me take care of you, serve you. He husky whisper. Napairap naman ako. Oo na. Bitawan mo na ako. Gutom na ako. Paano ko makakakain kung nakayakap ka pa dyan? You're cold, right? That's why I hug you. Hindi na ako nilalamig kaya bitawan mo na. Bakit ba kasi ito pa napili mo? Balot na balot ka. Hindi ko na siya sinagot dahil gutom na ako. Mas lalo pa ako nagugutom sa masarap na amoy ng mga ulam. Delicious. Lumipat siya ng upuan. Kaya napapagitnaan namin ang stand kung nasa ng plato ko. I feed you. Ako na lang. Say Wala na akong lakas pang makipagbangayan sa kanya. Gutom na ako. Ang gusto ko lang naman makakain na. Para akong bata na pinapakain ng daddy. Kasi naman, naka-Indian seat pa ako, pero taguan pa ako sa damit ko. Ang laki kasi. Sinusubuan niya lang ako ng sinusubuan, kaya tanggap lang ako ng tanggap. Gutom ako Umaandar ang pagiging matakaw ko. Pagkatapos kong kumain, iniligpit na niya. Tagal ding makabalik, nagugas siguro. Akalain mo yun, marunong siya ng gawaing bahay. Talo pa ako. Wala akong alam sa gawaing bahay. Ang alam ko lang, magtupi ng higaan ko. Kung may alam man ako sa pagluluto, yun ay ang paglagay ng hot water sa cup noodles. Yun ay kung pagluluto ang tawag doon. Kailangan kong matuto bago kami magsama sa isang bahay. Nakakahiya naman sa kanya kung siya ang gagawa. Tsaka paano kung wala siya? Masaya rin ako kahit papano dahil nalaman kong wala talaga nangyari sa amin. Pumunta kasi ang babae na nasa front desk kanina at ibinigay ito kay Andrew na susi. Napagkamalan ko na ang babaeng yun ang nagpalit sa akin. Kahit kasi babaero at maloko tong si Andrew na to. Gentleman siya pagdating sa akin. Matulog na tayo, masyado ng gabi. Sa isang room kami matutulog? Andrew? Ha? Sa isang room lang tayo matutulog? Saan pa ba? Sungit. Hindi pa pwede. Sumunod naman ako sa kanya. Nanlaki ang mata ko nang makapasok ako sa kwarto. Oh my God. Magkakasya kaya kami dito sa kama? Kahit na king size to, kung makahiga naman siya, sinakop ng lahat. Andrew, may ibang room pa rito? Meron. Nakikita mo naman siguro. Mahiga ka na nga, inaantok na ako. Saan naman ako hihiga? Gitnang gitna siya tapos ang posisyon niya parang ayaw naman magpatabi. Kahit na malaki ang kama, feeling ko ang sikip-sikip sa kanya. Pwede bang sa kabila na lang ako? Nahihiya akong tanong. Please, pumayag ka. Ayaw mo ba akong katabi? This is not right. I mean, awkward. Mahina akong saad. We're husband and wife, right? Wala naman ako nakikitang masama kung magtabi tayo sa isang higaan. Oo, alam ko mag-asawa kami. Hindi ko makakalimutan yun. Kahit na, ang bata ko pa tsaka... Enough. You're talking too much.
If you want, you can sleep in the other room. No light and dirty. Bakit ganun? Ano? Bakit? Shut up, let's sleep. If you wouldn't want to sleep beside me, the floor is waiting for you. Ano? Ikaw ang lalaki sa ating dalawa, diba? Dapat ikaw matulog sa lapag. Ako dito sa kama. Ayoko nga. Baka magkasakit pa ako. Malay ko ba kung malinis yung kanina? It's my room, my bed, my place. It's your choices, not mine. Sungit. Kanina lang napaka-cute and careful. Ngayon parang babae na may period sa sobrang sungit. No choice. Ayoko sa lapag. Masakit yan sa likod. Hindi ako sanay sa matigas na higaan. Nahiga ako sa right side niya para akong statue. Ayokong gumalaw. Ang awkward naman kasi. Lumipas ang minuto pero gising na gising pa rin ako. Hindi ako makatulog. Tatagilid sana ako patalikod sa kanya. Nang maramdaman ko ang kamay niya sa bewang ko at niyakap niya ako. Kaya nilingon ko siya. His eyes are closed. He's sleeping. Tiningnan ko ang kamay niya at dahan-dahan kong inalis. Pero hindi ko kaya. Ang bigat. Parang sinasadya. Tulog ba to? Nagtutulog-tulugan. Andrew? I call him. No response. Andrew, kamay mo ang bigat. Let me hug you. I didn't do anything. You're cold, right? That's why I wanna hug you the whole night. Good night, my lady. He husky whisper and kiss me on my neck that make my heart race. Andrew! Saway ko sa kanya. Sa ginawa niya, kakasabi pa lang na wala siyang gagawin. Bakit nilalikan niya ako sa leeg? Dahilan para magsitayo ang balahibo ko. Hindi na rin normal ang heartbeat ko. Kakasabi mo pa lang na wala kang gagawin tapos mangahalik ka dyan. Pinalo ko ang kamay niya. I heard him chuckled. It's my way saying goodnight. He husky whispered. Pakiramdam ko, nagsiakyatan lahat ng dugo ko sa pisngi. Kikiligin na ba ako? Ilang minuto pa ay naramdaman ko na bumigat ang paghinga niya. Nakatitig lang sa dingding dahil hindi ako inaantok pa. Hinawakan ko ang braso niya na nasa tummy ko. Sinilip ko ang mukha niya at napangiti ako. Good night, my husband. Ito ang unang araw namin magkasama bilang mag-asawa. Sa iisang bubong, hati sa kama at share din sa unan. Pero mas tamang sabihin na ako ang ginawa niyang unan at sandalan. Ito na kaya ang simula ng magandang samahan ng mag-asawa?